makapal na ang puso, pati mukha, makapal na din, no? Hindi na maramdaman ang presensya ng Diyos. No? Kung kaya, hindi na makaunawa ng makalangit na bagay. Yes, sa atin ipinagkaloob na maunawaan ang kaharian ng Diyos. Pero sa iba ito ay lupang napakalabo, mga kapatid, dahil sa pinakapal nila kanilang puso at hindi na makaunawa sa salita ng Diyos. And he also mentioned from his parable that aside from a good seed, in verse 24, there's also a injurious grass. Alam niyo yun? Or they call it tares. Mapanirang damo. Somebody say, mapanirang damo. No? At pansinin natin mga kapatid, Matthew 13 verse 24, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway, si Satan, at naghasik naman ng mga panirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. So, Jesus Christ described what the kingdom of God looks like. And it was likened unto man who planted a good seed. But if you notice it, the enemy was also planted the injurious grass o yung tares at the same time. The good seed and the injurious grass were both grows in the same field. And notice it, the sower, o yung nagtanim mga kapatid, allows both to grow together in the field. Ipinahintulot ng sower na lumago ang mabuting binhi kasama ng mapanirang damo sa kanyang bukid. So in other words, hinayaan ng Diyos na magkasama ang mabuti at masasama sa mundong ito. Kaya wala po tayong magagawa mga kapatid. Sa ayaw man at sa gusto natin, kasama talaga natin ang mga mapanirang damo dito sa lupa. No? Kaya huwag kang magtaka kapag may gustong sumira sa'yo. Iyan ang mapanirang damo na itinanim ni Satan. Ganun pa man, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil pareho niyang pinasisikat ang araw sa mabubuti at sa masasama. Matthew 5:45, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and on the good, and send rain on the righteous and the unrighteous. Ba? Nagpapaulan siya sa matutuwid at maging sa hindi matutuwid. Ibig sabihin, pareho pong nakikinabang ng pagpapala ng Diyos ang mabubuti at masasama. Ang kaibahan lang, Diyos po yung nag-alaga sa atin at hindi ang nagtanim ng mapanirang damo. Mga kapatid. Hallelujah. So let's go back to the parables of Jesus Christ about the good and seed and the tares. Sino po yung lumaki dito sa probinsya? No, may mga bukid, di ba? O bukirin, di ba? If you are laking probinsya and you have palayan sa bukirin, mapapansin niyo po doon na merong damo na kamukhang-kamukha ng palay, no? Pero damo po iyon. Mapanirang damo. No? Minsan sinasama po kami nung tatay namin sa bukid para alisin yung mga damo no, doon sa pathway na dinadaanan ng mga tao, no? Sa pilapil ang tawag sa amin doon. Pilapil, no? Tapos makikita mo yung palayan, no? May mga kasama yan doon na damo na kamukha din ng mga palay. Kamukhang-kamukha siya. So the palay, no, and the tares look the same. But later on, you will see the grass doesn't have a grain. Wala, hindi siya nagbubunga. Only the palay or the palay, you know? Palay din sa English yan. Yung meron talagang
nagbubunga, no? Sa plenteous grain. So in Israel, they also have the same crops, which is the wheat o yung trigo. No, kung sa Pinas, palay ang main crops mga kapatid. Sa Israel naman, ito yung wheat, no, yung trigo. And Jesus uses it in his parables as and the tares planted by the enemy. Brothers and sisters, God gives wisdom to the seeker. If you have the Spirit of God, then you would understand the purpose of his parables. Jesus Christ was mentioned, about the field having a good seed and the tares, mapanirang damo. Jesus knew na maraming mapanirang damo sa mundong ito. At inahayaan po niya na makasama natin ito until such time paghihiwalayin po ng Diyos. No? He will send his angels to separate the wicked and the just. And the end of the day, the sower would segregate the tares or mapanirang damo and casting away to the burning and everlasting fire. Paghihiwalayin po ng Diyos ang masasama at mabubuti. Matthew 13 verse 49, so shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. By knowing this, mga kapatid, God given us the wisdom on how to be firm with our faith. God gives wisdom to the seeker. And now you already knew na meron palang itinanim ang demonyo na mapanirang damo sa gitna natin. Nakasamang namumuhay dito mga kapatid. The scripture says, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Sinasabi diyan, nadatapwat sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga mapanirang damo. But look, Jesus didn't say anything of what's gonna happen. Ano yung mangyayari doon sa mga mabubuting binhi? Habang lumalago ka sa Panginoon, pilit sinisira ng kaaway ang paglago mo. Habang ikaw ay namumunga spiritually, pilit binabato ni Satan ang bunga mo. We are living in the same field. And Satan is not happy to see you growing in God's field. He is not happy to see you having a successful life. Satan is not happy to see you bringing souls in the church. Satan is not happy to see you studying God's Word. But don't stop pursuing it, mga kapatid. Don't stop preaching the gospel. Don't stop bringing the soul to the church. Don't stop bringing people closer to Jesus, mga kapatid. Don't be intimidated by his strategy and temptation, because we know Jesus is the sower of the good seed and he will protect it against to the tares, mga kapatid. Iingatan po tayo ng Diyos ang kanya mga hinirang mula sa mapanirang damo sa mundong ito, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. You know what? Most of the time, Satan attacks you by using your friends, colleagues, relatives, or even your loved ones. In order to stop you by spreading the gospel, he will use someone closer to you. Pansinin niyo, mga kapatid. And how we can discern his attack. We can discern it once he started attacking your belief. Means it involves your faith. He will start questioning your faith and your particular religious group. Satan always uses a tradition of people, such as religion, sect, institution, organization, just to divert your focus from Jesus
to religion. So sa halip na salita ng Diyos, ka mag-focus, pilit niyang ibabaling ang isip mo patungkol sa relihiyon, sa tradisyon na gawa ng tao. That's the reason why Jesus get angry to the Pharisees and scribes. Nagalit ang Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at Skriba nang dahil sa mga gawa-gawa nilang aral at tradisyon. In one occasion, Pharisees and the scribes questioning Jesus of why his disciples didn't follow their tradition. Mark 7, verse 5. Next slide. Then the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of elders, but eat bread with unwashed hands? Sabi ng mga Pariseo sa Panginoong Hesus, bakit ang mga disciples mo ay hindi sumusunod sa tradisyon ng matatanda na maghugas muna ng kamay bago kumain? Tama naman, ano? Kung iisipin mo, it's for hygienic purposes. No? But Jesus discerned their heart. They questioning Jesus not because for the hygienic purposes, but because Jesus' disciples didn't follow their tradition. They pointing out about tradition that need to be followed. Gusto ng mga Pariseo at mga Eskriba na sumunod sa nakagasta nilang tradisyon at aral na utos ng tao. And verse 6, it says, you are hypocrite, sabi ng Panginoon. Prophet Isaiah already mentioned about you. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Napakaraming lang practices na turo ng kanilang tradisyon, pero hindi naman sila kinalugdan ng Diyos. Is it found familiar? Verse 7, howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. In verse 6, kayong mga hipokrito, sabi nga sa Tagalog, or may paimbabaw, ang bayang ito ay iginagalang ako ng inyong bibig, subalit napakalayo naman ng inyong puso sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Verse 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. And verse 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling lahi. Grabe mga kapatid. Salit-saling sabi. And notice it mga kapatid, they are following the tradition of men to worship Jesus. But he rejected it. Ayon ng Panginoon. Panginoong Isus ng kanilang mga practices na hindi naman itinuro sa kanila ng Diyos. It is the same strategy of Satan today. Gusto ni Satan manatili ka na devoted sa tradisyon ng iyong relihiyon na nakagisnan. No? Galit si Satan kapag di ka sumunod sa tradisyon na iniutos ng tao. Galit siya kapag di ka bumalik sa mga practices na ginagawa mo dati. He always want to see your old men and vices while you were in the old ways of lifestyle before, mga kapatid. Gustong-gusto niya na makita ang datihan mong mga practices. No, yung mga pagluhod mo sa ribulto, pananalangin sa mga santo, at marami pang ibang mga pagan practices. And halos every year na nga, mga kapatid, may nakikita tayong namamatay, pinagkakaguluhan nila yung nilarawan daw ng Diyos na pinuposisyon sa Pilipinas. No? Para lamang maihaplos yung kapirasong tela na dala nila doon sa ribulto. Madala nila doon. So hindi sila natutuwa, mga kapatid, no, na ikaw ay makitang nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nila alam na tuwang-tuwa ang si kaaway pala, mga kapatid, dahil na-divert niya ang isip ng tao kung paano dapat sambahin ng Diyos. Hindi po sinabi ng Diyos na sambahin natin siya sa pamamaraan ng tradisyon na katulad ng ginagawa ng mga Pariseo.
At katulad ng ginagawa ng mga nakakista nating paniniwala. Anong sabi ng Diyos? Paano natin siya sasambahin? Amen. God is His Spirit, and we must worship Him in His Spirit and in truth. Hallelujah! Again, dahil ang Diyos ay Espiritu, kailanman ay hindi siya nag-utos na gawing ribulto para sambahin. Sa halip ipinag-utos niya na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! The Bible says, walk by faith and not by sight. Bakit pa sinabi yun kung makikita rin pala natin yung ating sasampalatayanan? You can tell to Satan, gamitin mo man ang mga mahal ko sa buhay to attack my faith and to discourage me para pabalikin ako sa dating aral at tradisyon ng gawa ng tao. You cannot force me to worship your tradition. You cannot trick me using with your false doctrine and practices. Church, don't be deceived by the strategy of the enemy. Worship the Lord alone. Worship Jesus Christ, only mga kapatid, the one and true living God. Hallelujah. God gives wisdom to the seeker, but not to the debater. Ano mga kapatid? Have you noticed it? Gustong-gusto nilang makipagdebate to trap you in Satan's bait. You know what? If he never knock you down by using his strategy, he will find the way to attack you from another way around. Kung ano-anong itatanong sa'yo. Kailan ba itinatag ang relihiyon mo? Nung 1901 lang yan. Samantalang yung relihiyon namin, 2,000 years ago na. Si Jesus ang founder namin. Di ba? Kayo, mga sulpot lang kayo. No, he was trying to provoke you. He is trying to intimidate you in many ways. And it's sad to say, even our loved ones ay gagamitin ng kaaway to attack your faith. They will trying to convince you na bumalik ka na sa nakagisnan mong pananampalataya. But if you notice it, but if you will think about it, para bang mas gusto pa nila na kahit marami kang bisyo sa dating mong pananampalataya, mas gugustuhin pa nila yon, mga kapatid, basta huwag ka lang umalis kaysa makita ka nila ngayon na naglilingkod sa Diyos. That's not voice from God. It is the voice from Satan. Being devoted to your religion and traditions of men is Satan's trap, mga kapatid. Itatrap ka dyan. It's a stronghold. Brothers and sisters, hindi kapwa-tao ang kalaban natin, kundi ang nasa kapangyarihan ng kadiliman. Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mga kapatid, he instilling negative thoughts. Ano kung wala kang alam sa salita ng Diyos at sa mga aral from the Bible, mapapaisip ka ngayon. He could be right. Baka sila nga naman ang tama at baka kasi sila nga naman ang naunang institution or religion noong panahon na yon. Kasi it was established 2,000 years ago. According from their own institution and references, na sila rin yung gumawa. But God gives wisdom to the seeker. Naghahanap tayo ng katotohanan. Binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos. If you are truly a seeker for the truth and you stand firm to the Word of God, I tell you, brothers and sisters, Satan would never ever win against it, mga kapatid. Hindi mananalo si kaaway sa salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi kailanman magwawagi ang anumang bagay na ginawa ng tao at ni Satan laban sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng nauna, take note mga kapatid, hindi lahat ng nauna ay siyang tama. Amen? Don't just simply claim it at sabihin, kami ang una, kaya kami ang tama at dapat sundin at paniwalaan. No, you're not. Remember,
Si Lucifer man ay nauna dito sa lupa bago dumating si Adam at Eve sa Garden of Eden. Hindi ibig sabihin na nauna siya ay siyang tama. Kailanman si Satan ay hindi naging tama. Actually, he is the reason why Eve and Adam fall into sin. Amen? That's how Satan trying to attack the children of God. That's why I told to everyone, don't stop studying God's word. Because his words will protect you from the fiery dart of the enemy. Religion could not save you. Pumipiyok ako mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Religion could not save you, but the Word of God could stand and protect you and save you, mga kapatid. Hallelujah! Alam mo yung gustong-gusto mong ipaglaban ang salita ng Diyos. I don't mind sa mga relihiyon na kung anong meron kayo, but I will stand to the Word of God. Kapag naka-encounter kayo, mga kapatid, na mga atake ng kaaway, avoid them. Why? Kasi they're not seeking for the truth. The only thing what they want is to demoralize your faith in God, mga kapatid. I-discourage ka lang ng kaaway. Sirain yung pananampalataya mo sa Diyos. But if these things happen to you, mga kapatid, read your Bible. Why? Kasi nandun po makikita ang aral at turo ng ating Panginoong Hesus at ng mga apostol. You shall know them by their fruit. Hallelujah! Makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. Hindi po pwedeng ang puno ng igos o yung fig tree sa Bible ay mamunga ng mangga pagdating sa panahon natin. Di ba? Kung ano ang puno, dapat siya rin yung bunga. What do you mean that, my brother? In other words, kung ang itinuturo ng Bible, dapat hindi po iyon mabago. Magpasa hanggang ngayon. Kung ipinag-utos ng salita ng Diyos sa Biblia, na ang tao ay dapat magsisi sa kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa kapatawaran ng kasalanan, dapat hindi yun mabago sa panahon natin. And take note, itinuturo ng Bible, they teach about one God. They teach about baptism in Jesus' name for the remission of sin, receiving the Holy Ghost, and to live a holy life. And we should continue this apostles' doctrine, mga kapatid, until Jesus comes. At hindi po dapat yan mabago. Hindi yan dapat mabago ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang aral na dapat ipinagpapatuloy ng lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Do not preach about religion. Preach about salvation. Amen? If you want to be saved, obey the Word of God. Being devoted to your religion doesn't mean you have the assurance for your salvation. You know why? Because someday, we will face Jesus one by one, by individual. Pagdating natin sa kabilang buhay, mga kapatid, hindi po tatanungin ng Panginoong Hesus, anong relihiyon mo doon sa lupa? It's not about your religion. It's about your relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters, ang titingnan po ng Panginoong Hesus ay kung sinunod mo ba yung kanyang utos. Ano ba yung inuutos na we are commanded to repent, magsisi tayo sa mga gawin natin na nagpapalayo sa Diyos. Magpabaptize ka sa Panginoong Jesucristo kung hindi ka pa nabautismuhan, to receive the Holy Spirit at mamuhay ng may kabanalan. God gives wisdom to the seeker. Kung hindi ka pa nabaptize sa pangalan ng Panginoong Hesus at naghahanap ka ng kaligtasan, today is the day of salvation. Binigyan ka niya ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Dati hindi mo alam ang mga bagay na ito, but now, ipinapaunawa po sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito na ipinag-uutos po ng Diyos ng lahat ng tao ay magsisi sa kasalanan,
magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Hallelujah! Praise God! Minsan papalakpan natin ang Panginoon, mga batid. Brethren, now you know already why you always feels like there's somebody is trying to pull you away from the presence of God, trying to kill your fire burning for God. One of the reasons why you experience difficulties, struggles, and obstacles is because nakikita po ni Satan na lumalago ka sa Panginoon. At ayaw niya na yun. Ayaw niya yun. Gusto niya palagi kang makitang immature sa paglilingkod sa Diyos. Remember, we are living in the same field. He is trying to kill your roots to the Word of God. He is trying to destroy your faith towards God because the tares planted by Satan is trying to imitate you. Ayaw ni Satan na siya lang yung itatapon doon sa apoy balang araw. Kaya ang strategy niya, mga kapatid, ay gayahin ka. No, he is trying to imitate you. But still, he cannot hide his identity. You know why? Because the sower knows his crops. Alam po, nung nagtanim, kung sino yung kanyang mga itinanim. The sower knows the best for his crops. Kilala po ng Diyos ang kanyang mga itinanim. You know, usually the farmer, they knew how to take care of their plants. The farmer always ready to protect his crops. So in the same manner, if the farmer or a sower knows what's the best for his crops, then how much more the sower of the seed, which is our Lord Jesus Christ, the sower of the seed knew the best for his children. He planted the good seed and he knew that one day it would sprang up and would bring more fruits for his kingdom. Alam ng Diyos na ikaw po ay magbubunga ng sagana. Not only 30 folds or 60 folds, but 100 folds, mga kapatid. Kaya huwag po tayong magtaka, mga kapatid, at huwag magpasira sa gawa ng kaaway. Hallelujah! Hindi siya masaya, but tayo, mga kapatid, ay patuloy at patuloy na magbubunga dahil iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! And remember, Satan, his main objective is to steal, to kill, and to destroy. Kaya hindi siya masaya, mga kapatid. Somehow, brothers and sisters, God has given us wisdom to determine the work of the enemy. And not only that, He also given us the wisdom to make a right decision and to do right judgment on something. But the problem is, most of the time, we didn't get the right decision. I'm not exempted, mga kapatid, to that scenario. In a moment of disappointment, discouragement, doubt, distress, whatever it is, that your emotions got affected, please don't make a decision quickly. Hinto muna po tayo saglit. Do pause for a while, mga kapatid. Give some time for you to pray and ask God for wisdom to redirect you, mga kapatid. Don't make a quick decision based on your emotions, mga kapatid. Definitely you won't get the right decision. Yung doon ka magdi-decide sa panahon na ikaw ay discouraged, no? Nalulumo ka, sa panahon na hindi ka makapag-isip ng maayos, huwag kang magagawa ng anumang desisyon sa part na yan. Sinasabi ko po sa inyo, mali ang kalalabasan ng desisyon na yan. Pray first. Ask God for leading in His direction. No? Remember, our God will lead us, mga kapatid. In every decision making, unahin po natin ang Panginoon. Diba? Kung matandaan niyo yung care group natin this week, the question number 4, why is that we often know what it takes to be responsible and yet we don't always make the right decision? Diba yung naka-attend ng care group this week? Knowing what is right is not the same as choosing to do it even when we know the right thing. No, we can still choose otherwise.
We may know what responsibility looks like, but our desires or fears sometimes overpower our judgment. Pag nangibabaw na po yung ating emosyon sa mga bagay na hindi natin control, sablay po ang kalalabasan ng mga desisyon natin. That's the reason why we need to ask God first and foremost before we do something, especially in the major decisions. Remember King Solomon, before he makes a decision to any kind of situation, especially in major decisions, he asked God first before anything else. He asked God for wisdom to discern good and bad. And God gave it to him not only a wisdom, but because he pleased God for his prayer. He made him rich also even he's not asking for it. Diba? Pinigyan po ng wisdom si King Solomon. Alam niyo yung story niyan? Na may dalawang mother na nag-aagawan sa isang bata. Diba? Yung gusto ng mother ay sinasabi niya, inakisahan niya yung isang nanay na ninakaw yung baby niya. Sabi ni King Solomon, para hindi kayo magtalo, sige hatiin yung baby. Paghatian nyo. Pumayag yung tunay na ina. Diba? Ibigay na lang po sa kanya para mabuhay siya. Pero sabi nung nanay, no, hatiin. So, nalaman ni King Solomon na ito ang tunay na ina. Na yung nagpaubaya na huwag hatiin yung kanyang anak, mga kapatid. He asked for the wisdom from God. So, we can apply that principle, mga kapatid, sa buhay natin. We need to ask God, mga kapatid, sa buhay natin, sa mga decision-making natin. Hallelujah. In closing, God gives wisdom to the seeker. The text, it says, Proverbs 2:6, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Brethren, ang Diyos po natin ay hindi madamot sa lahat ng bagay. Our God is not stingy God. He is a generous God. Apostle James says in James 1:5, if any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. And it will be given him. And verse 6, but let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Verse 7, for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all ways. Shall we stand, mga kapatid? Hallelujah. God gives wisdom to the seeker. Lumapit tayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Yes, that's true, mga kapatid, na may mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa mga bagay na magdesisyon because of, masabi natin, napapangunahan tayo ng ating mga emotion. No? Nasa halip na tayo ay sa Diyos unang lumapit. Pinapangunahan tayo ng takot. Pinapangunahan tayo ng nagpapanik agad tayo, mga kapatid. At sabi ng Biblia, if your lack of wisdom, ask God. Especially sa mga bagay na mahirap desisyonan. Sa mga bagay na dinadaan natin, mga kapatid, keep praying and keep asking, mga kapatid, God. And definitely, mga kapatid, bibigyan po tayo ng leading, direction ng Panginoon sa sitwasyon na kinalalagyan mo sa mga oras na yun. Hallelujah. The altar is open. You can approach God. You can ask God, mga kapatid.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. The sower, which is our Lord Jesus Christ, He planted the seed, the good seed. And the enemy, he planted the tares.